So ayun mga kababayan at nagbabalik muli ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. So ngayon trending na trending itong paglabas ni Scripted King. Hindi, itong bagong labas na statement ni Saldico. Ito, tanong ko lang mga kababayan. Hindi, personal na tanong ko kay Saldico. Vlogger ka na? Hindi kasi natatawa ako mga kababayan. Alam na alam niya eh. Alam na alam niya kung gaano kalakas o maisasalba siya ng social media platform. Okay? Kahit papaano makakakuha siya ng mga simpatya sa DDS, sa mga didilis. No? Obvious na obvious sa paggamit niya ng social media. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, na-content na natin itong pagkakaso sa kanya ng DOJ regarding sa mga falsipikadong project, okay, na may mga matitibay na ebidensya at sa paglulustay ng kaban ng bayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So syempre, 'di ba, wala siya rito. Wala siya rito Wala siya rito at all sa Pilipinas. So ngayon, nagtago muna siya, naghahanda siya sa kanyang pagbabalik. At ito yung pagbabalik niya mga kababayan, through social media. Sa makatuwid mga kababayan, meron na pong pangalawang Harry Roque ang mga DDS. Antabayanan niyo yan. Meron ng pangalawang Harry Roque ang DDS. Or baka palitan na ni Saldico itong si Harry Roque. Diba? Kasi wala na Kumbaga, hindi na maingay si Roque tinabla na ng Duterte Black si Harry Roque. Ngayon, etong si Saldico, mga kababayan, ito yung nakikita kong pangalawang Harry Roque. May papalit kay Roque. Kasi, kung makikita nyo yung kanyang video, mga kababayan, okay, hindi kagaya namin na literal na mga vlogger. Okay, na walang script on the spot, walang hawak na papel, walang kahit na through social media lang ang nire-reactionan namin. Like for example dito, sa video na ito na pinapanood mo ngayon, bibigyan natin ng reaction, susunugin natin ng buong buo, pinong-pino, itong si Saldico dahil naglabas siya. Ito yung mga gusto namin part, sa totoo lang, ng mga reactionist naming mga birador. Dahil mabibira namin ang pinong-pino dahil mayroon kaming batayan. Meron kaming kumbaga siya yung resource namin person. Siya yung resource person namin. Kung paano namin masusunog ang isang issue. Punto per punto, sasagutin natin yan at questionin natin yan. So, pakinggan natin itong tampalasan na magnanakaw na kutong lupa na manlulustay ng pera ng kaban ng bayan. So, pakinggan natin itong hinanaing ni Representative Saldico na Kulangot na nagtatago ngayon dahil sa patong-patong na kaso na may matitibay na ebidensya. Ito mga kabayan, ang haba ng titulo mo ito papakinggan natin. Part 1. Papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Wow! Grabe yung transition Sana all may editor ito mga kababayan sa ko po pinapanood. Ayan. Sa aking computer. Ayan, nakita niya, wala script. May kapilang dyan. Ayan, kapilang ang kasama ko dyan. 100 billion worth of projects sa MyCom. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang. Ayun. Eto makikita nyo, for sure napanood nyo na to mga kababayan. Marami na kayo nakapanood. For sure nakita nyo na meron siyang binabasang script. Eto napapansin ko bakit kaya ang mga whistleblower ngayon may mga script na? Hindi, tanong ko lang, bakit ang mga ngayon na lumalabas na kuno ay whistleblower, kuno ay ginamit, kuno ay mga may alam na katotohanan, bakit kailangan may script? Bakit kailangan merong
ano ba, blueprint ba? Di ba? Baka pwede kami makahingi ng Xerox copy. Di ba? Oh, Saldi ko, baka pwede kami makahingi ng Xerox copy, baka meron ka dyan. Di ba? Oh, baka lang naman kung mamarapatin mo. Kasi, di ba, parang ang ganda ng script mo dyan, ah. No, mga kababayan, parang ang ganda ng script ni Saldi ko. Pakinggan natin. Sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. O, harapin. Handa na raw niyang harapin. Unang-una, saan mo harapin? Di ba, syempre, dito sa Pilipinas. So, kailangan mo muna umuwi. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Ginagamit daw lahat ng resources ng buong bansa ng ating mahal na Pangulo, 'di ba? Para manahimik siya. Unang-una, meron ka bang ebidensya? Yan yung mga hanapin, pero mamaya tatanungin natin yan sa kanya. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ilalabas daw niya ang lahat ng katotohanan, mga kababayan. Ang tanong, dito ba sa video na ito na ilabas niya ang katotohanan? 'Di ba? Dito pa lang sablay ka na Kasi mga kababayan, unang-una pag nagsasabi ka ng totoo, kailangan wala kang script. Unang-una pag nagsasalita ka sa camera, sa sambayan ng Pilipino, kagaya namin, okay, kagaya ko, for example na lang, no? Habang binibira kita rito, Saldi ko, wala akong script at all. Okay? Na masasabing, ay, binayaran ito, ay, nanggaling ito sa Malacanang, ay, nanggaling ito sa DDS, ay, nanggaling ito. Kasi bakit? Wala ako Wala ako at all na binabasa rito. Nakabase ako dito sa video mo na scripted. Yun yung kaibahan. Okay? Kasi palibasa, nasanay kayo, eto po kasi mga ganitong klaseng buayang politiko, mga kababayan, nasanay itong mga ito na may binabasa. Nasanay po ito ng mga scripted, kahit nga mga pangako nila sa inyo, di ba? O remember, mga kababayan, nung nangangako ito sa lugar nila, para tumakbong kongresista, para manalo bilang isang kongresista, representative ng kanilang bayan, para maupo sa kongreso, eto po ay may mga script ito. Di ba hindi nga natupad lahat ng pinangako nitong kumag na to? Unang-una, umiiyak yung mga kababayan niya, binabaha. Pangalawa, yung mga kalsada, giba-giba. Di ba? Pangatlo, napakadaming nagugutom sa bayan niya. Habang yung mga pamilya niya pumupunta ng ibang bansa, easy gastusin ang 1 milyon, mga kababayan, 2 milyon, 3 milyon. Kasama ng mga kutong lupa niyang anak. Diba? Totoo hindi? Totoo. Bakit? Kasi meron yan na ilatag saan po, na ebidensya, saan po? Sa mainstream media, sa bilyonaryo. Diba? Lahat po yan meron. Kaya nga, etong kutong lupa, itong balasubas na buhaya na to, mga kababayan. Ito yung mga nagre-representa ng mga tiwaling sangay ng gobyerno. Ito, palibasa kasi nasusukol na siya mga kababayan. Nasusukol na siya. Okay? Matindi ang ebidensya laban sa kanya. Ebidensya kasi labanan dito, mga kababayan. Hindi pwedeng bunga nga lang. Ikaw, scripted ka pa. Paano ka namin paniniwalaan? Diba? Paano ka namin paniniwalaan bilang isang mamamayang Pilipino? Paano namin igagarantiya na paniwalaan ang statement mo kung nakasulat na? Tama, mali? Make sense? Make sense. Pakinggan natin. Ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino,
Ay, ayop sa intrada. Para, ganyan kaya tayo mag-ano, no? Kasi kami, intro lang kami sa Aldi ko, no? Ito, speech tong tawag dito, di ba? Talaga nakaka-speechless, oo. Grabe yung mga, kailangan talaga may kodigo, no? Oo, ang galit ninyo sa akin ngayon. Ganun talaga, oo. Galit na galit sa'yo ang taong bayan, especially yung mga kababayan mong kumag ka. Oo. Hindi ka lang kumag tampalasan na buwaya. Oo. Yan ang tawag sa'yo ngayon dito sa Pilipinas. Naunawaan ko rin. Lalo na kung malaki ang halaga ng ngayon. Oo. Kitang-kita namin ebidensya Diba? Lumabas lahat ng ebidensya sa mainstream media kung paano kayo namuhay na at meron ka pang jet, meron ka pang sariling helicopter, meron ka pang mga yate, meron ka pang putay ng mga iba't ibang gusali, may mga lupain ka pa, may bulubunduking ka pa. Putay na tao na to no? Parang alam niyo, parang yung sa script niya, Diyan lang siya sablay mga kababayan. Yung sa script niya, putya, obvious naman na ang tingin sa kanya ng tao, 'di ba? Walang dekalidad. Kumbaga walang delikadesa. Hindi kalidad yung mga sasabihin mo. Kasi bakit? Kasi may mga napatunayan na laban sa iyo, 'di ba? Kaya ka nga may kaso na. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hindi. 'Di ba? Hindi kami nanguhusga rito. Hindi kami nanguhusga rito, sabi niya, bago kayong manghusga. Unang-una, hindi kami nanguhusga, nakabatay kami sa nailatag na ebidensya, gago. Ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Nang bumalik ng Pilipinas. Asan yung direktang utos? Dapat ilalatag mo yan. Nagsalita ka rin lang, bakit hindi mo pa nilatag? Sunog. Diyan pa lang sa statement mo na yan, sunog na agad kita. Sunog ka na agad ni Berador Picua. Asan nyo, dapat pagka ikaw nagsalita ka on the spot, meron ka, naka-script ka na nga hindi pa nakalatag ebidensya mo. Asaan? 'Di ba? Asaan yung direktang sinabi sa'yo? Kailangan may ebidensya ka, hindi, kasi ang mangyayari niyan, hocus-pocus ang mangyayari niyan. 'Di ba? Hindi ka paniniwalaan ng buong tao niyan, ng sambayan ng Pilipino niyan. Ang maniniwala lang sa iyo, iilan, lalo na may binabasa ka. 'Di ba? May binabasa ka Script ng mga buhaya yan Di ba mga kababayan? Paniniwalaan ba natin yung ganito na may hawak-hawak na papel? Tapos sasabihin, merong pangalan, merong resibo, mayroong direktang utos sa kanya. Asan yung utos sa'yo? Patingin. Diba? Ganun kasimple. Nakapag-ready ka na nga nang sasabihin mo, ebidensya, wala kang ready. Katarantaduhan, diba? Naglolokohan lang tayo rito. For the sake of maisalba mo ang sarili mo sa nakasampa sa iyong kaso. Ganun lang kasimple yon. Umalis ako noong July 19, 2025. Alam David. Para sa aking medical check-up. Puta, imagine niyo Puta, ibang bansa pa magpapa-check up. Ganong kayaman tong kupal na to. Ganong kayaman tong gago na to, mga kababayan. Puta, tayo mga normal. Okay, tayo Pilipino tayo. Puta, saan tayo nagpapa-check up? Public hospital. Pag meron ka medyong pera, nakakaluwag-luwag ka, pupunta ka ng tawag dito private hospital. Pero itong putang inan to, itong gago na to, sasabihin niya, nagpa-check up siya, kaya lumabas siya ng ibang bansa. Sinong tarantado na maniniwala sa'yo? Tarantado lang talaga maniniwala sa'yo Gunggong lang, bobo lang din kagaya mo ang maniniwala sa'yo. Tama, mali? 'Di ba? Kasi bakit? Puta,
mag-aalibay ka, magpapa-check up ka sa ibang bansa pa. So, pinapa-emphasize mo lang sa publiko, sa sambayan ng Pilipino, kung gaano ka kayaman. Congressman ka pa lang yan. Puta, hindi ka pa presidente, hindi ka pa senador. Pero nagpapa-check up ka na sa ibang bansa, kupal. Sunog ka na naman. Sabi sa inyo ganito ang pagsunog sa mga tarantado minuminuto. Ganito ang mga pagsunog sa mga buwayang politiko. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA. Kaso nga, 'di ba? Nung naandun siya, nung nag-good time siya, no, sa ibang bansa, nung kasama ang pamilya niya, mga nipo babies niya, mga kutong lupang anak niya, mga kababayan, no, habang nagpapakasasa sila sa pera ng taong bayan, no, na kinulimbat nila ng kanilang mga budget, ng kanilang mga ghost project, no, itong mga taong ito ay pinangalan, in-announce ng ating mahal na Pangulo na iisa-isahin, papangalanan at, 'di ba? No, ibubulgar ng ating mahal na Pangulo ang for the boys, ang sabuatan, 'di ba? Tanda natin, ang mahal na Pangulo ang nagsabi niyan during his SONA. Kaya ito nagpapaka-save by the bell na. Ang tanong, save by the bell ka ba? Tuloy. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez. Habang papauwi daw siya, ngayon, asan yung ticket mo? So, kailangan meron ka di ba siya? Sabi niya, habang papauwi ako, tinawagan ako ni Martin Romualdez. Asan yung tawag ni Martin Romualdez that time? During SONA. Sige nga. Dapat na ilatag mo na yan dyan. Naka-ready ka na nga. May script ka na nga Di ba? Yun yung sinasabi natin. Na pagka nagsalita kami, tulad yan ako, nagsasalita ako, nagbibigay ako ng opinion batay sa kagaguhang statement mo. Di ba? Di ba? Batay sa kagaguhan ng statement mo, ako'y nagbibigay ng aking saloobin at opinion sa mga kawalangyaang ginagawa mo. At meron akong basis. Yan video mo. Di ba? Direkta kitang sinusunog ngayon gamit ang sarili mong statement. Tanga ka. Tuloy tayo. Sinabihan, stay out of the country. Well taken care of. Well taken care of daw. Asaan yan? 'Di ba? Binabasa mo lang Asaan yang statement na yan? Nasaan yang messages na yan? As instructed. Asan yang tawag na yan? 'Di ba? President. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Hindi. Alam namin kung bakit hindi ka bumalik. Kahit na alam mo na mabibisto ka na. Dahil alam mo na mabibisto ka na. Kaya hindi ka bumalik dahil alam mo nakakasuhan ka na. Naitimbre na sa'yo ng mga mga mata mo sa Kongreso. Alam mo natutuluyan ka dahil nabisto na lahat ng Blue Ribbon, nabisto na lahat ng Malacanang ang katarantaduhan at paggamit nyo sa pangalan ng Pangulo, ang paggamit nyo sa kaban ng bayan, ang paggamit nyo at pagwaldas nyo sa mga flood control project. Sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig hindi raw niya alam, mga kababayan. Hindi raw niya alam. Sige. Wala nilang sabihin, sa aalagaan ka namin, ay gagamitin ako. Di ba? Taking care of. Sabi niya. Di ba? Unang-una, taking care of. Wala siya maipakitang ebidensya. Ito ang lagi natin sinasabi, kahit mga vloggers. Lagi tayong nakabasis kailangan sa facts. Kailangan meron tayong binibigyan ng reaction. Pag binalita natin, meron tayo laging basis. Lagi meron tayong patotoo. Ika nga, para hindi tayo fake news. Kasi magiging fake news ka niyan.
Magiging propagandista ang tawag sa'yo niyan. Magiging propaganda lahat ng statement mo dahil wala ka na ilatag na ebidensya kahit ultimo sa social media. Bilang panakibutas ng kampanya laban sa korupsyon. Totoo naman. Totoo naman. Nilalabanan ng ating Pangulo at alam mo na masasagasaan ka. Kaya nga hindi ka umuwi, nag-ready ka na o may script ka na. Di ba mga kababayan? Tinotolongges tayo na ito eh. Di ba? O, hindi kami pinanganak kahapon, Zaldi ko. Hindi kami pinanganak kahapon para tulonggisin mo. Hindi, unang-una, hindi kami bata. Taxpayer kami, tanga. Taxpayer kaming isa sa mga winaldas mo ng pamilya mo na pinapalamo mo sa pagkainan ng mga anak mo na galing sa nakaw nyo. Oh, 'di ba? Real talk. Yung kinakain na, yung nilalamon nitong mga tol, galing sa nakaw. Yung nilalamon, yung mga pinanlulustay ng mga anak niya, pinang-aaral ng mga anak niya, galing sa nakaw. 'Di ba? Bakit nakasuhan yan? May mga ebidensya. May mga matitibay na ebidensya na may mga anomalya, na may mga ghost project tong hindot na to. 'Di ba? Itong putang inang to, 'di ba? Na merong ang kapal ng mukha eh. Tapos sasabi, alam ko na galit kayo sa akin, alam ko na ano kayo sa akin, 'di ba? Bago nyo ako husgahan, 'di ba? Magsasalita daw muna siya. Okay sana magsalita, walang problema mga kababayan. Pero putay na may script eh. Saan nakakita, whistleblower ka, may ikakanta ka, 'di ba? Idadamay mo ang presidente, pero may script ka. Kahit sinong tarantado, kayang gawin 'yan. Kahit sinong tarantado. Ano, bobo ka ba? Wala ka ba sariling utak? Hindi mo ba kaya sabihin sa utak mo yung mga nangyari? At kailangan meron pa, naka-breakdown pa. Puta, scripted ng mga buaya talaga eh. Tuloy. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ilalabas daw niya katotohanan. So meaning, uuwi ka na. Ganun ba yon? Haharapin mo yung kaso mo rito. Tama ba? Ilalabas mo yung katotohanan eh. Asan yung katotohanan? Kasi pag sinabi mong ilalabas mo ang katotohanan, meron kang right away. Kasi falsifikado pa lahat yan. 'Di ba? Legal basis ang pinag-uusapan mo diyan. Pag nanakaw yan. At ang tinuturo mo mastermind kamo si Pangulong BBM. Kailangan meron kang meron kang legal basis diyan. Meron kang matibay na ebidensya niyan. Or else lalo kang madidiin niyan. 'Di ba? Kasi wala kang legal basis. Puta, baka ma-firing squad ka pa nga niyan. 'Di ba? Wala kang legal basis eh. Hindi naman legal basis yan sinasabi mo. Wala kang mailabas na patunay diyan. Puwera na lang sa hawak mong script. Sunog na sunog sa video niya na. Ganito yung mga nakaka-excite na gawa ng reaction at sunugin mga kababayan. Dahil, di ba, yung mga ganitong klase ng buaya, hindi nire-respeto to mga kababayan. Yung mga ganitong klaseng tampalasan sa Senado, sa Kongreso, hindi nire-respeto tong mga putang inan to. Pasahod lang natin tong mga to eh. Tingnan mo, alam mo, nakikita ko yung mukha mo, sarap mong pangaan eh. Sa totoo lang, sa dami na naghirap na Pilipino sa lugar mo, na mga kababayan natin Pilipino, putang ina ka, yung mga anak mo hayahay sa ibang bansa, hayahay sa paglulustay ng kaban ng bayan. Tapos putang ina yung mga kababayan mo nalubog sa baha, nawalan ng tahanan, hinayupak ka, di ba? Tapos sasabihin mo, huwag kang husgan. Mahuhusgan ka, lalo na wala ka pa ebidensya. Asa ebidensya mo? Wala. Resibo, may ebidensya, at may pangalan. Asan nga eh? Hinahanap nga. Asan yung ebidensya? Asan yung pangalan?
Asan yung ebidensya? Asan yung pangalan? Oh. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process. Oh. Natatawa, hindi na, sorry mga kababayan. Natatawa kasi ko yung akyat, yung taas-baba ng mata niya eh. Obvious na may binabasa tong kutong lupa na to eh. Ayun o, hawak-hawak niya, di ba, papel? Kitang-kita. Yung tunog pa eh. Rinig na rinig eh. 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila, Pangulo, at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yun. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ayan darinig nyo mga kababayan. Si Sekmina, ay kakatapos lang daw na makamiting si PBBM. Ang tanong, paano mo mapapatunayan yan? May testigo ka ba dyan? Pangalawa, merong ka bang katibayan na sinabi yan ni Sekmina? Pangatlo, paano mo yan patutunayan nandiyan ka sa ibang bansa? Nagtatago ka kagaya ni Harry Roque. Kasi unang-una sa lahat mga kababayan, etong paglabas niya ng video, lalabas to bilang isang propaganda laban sa gobyernong Marcos administration. Bakit po? Dahil nga nadawit siya sa flood control issue, sa mga kickback, sa mga paglulustay ng kaban ng bayan. At tinanong ko, siyempre, ang magnanakaw gagawa ng paraan yan. Tandaan nyo yan. Ang magnanakaw gagawa ng paraan yan para siya ay malinis. Diba? Walang pumatay na hindi umamin, puwera lang kay Digong. Inamin niya talaga may mga pinatay siya. Pero ito, hindi niya aminin magnanakaw siya. Kahit obvious na. Kasi may kaso na eh. May naisampa ng kaso laban sa kutong lupa na buhayan na to. Itong tampalasan sa kongreso na to. Diba? Instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting? Sabi niya, ay totoo nga po. Right after our conversation. Tandaan nyo right after that conversation. Meaning to say, may pag-uusap sila mga kababayan. Ito yung sinasabi natin. Ulitin na naman natin. Bago ka sana gumawa ng ganitong statement mo, meron ka na nakalatag na ebidensya. Meron ka na mismo, hawak-hawak mo na ipapakita mo sa camera, harap-harapan, ito yung conversation namin. Ito yung oras ng tawag ni Romualdez. Ito yung ni Sekmina. Ito yung direktang sinabi sa akin. 'Di ba? Tama mali. Kung kung call yan, kung tawag yan, meron ka dapat record. Tama mali. Meron ka dapat record kung kailan tumawag. 'Di ba? Saka mahirap patunayan yan, mga kababayan. Napakahirap patunayan yan. Pero yung pagnanakaw niya, may patunay na. Yung pagnanakaw niya, may patunay na. Yung paglulustay niya ng budget, ng kaban ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, at pagbili niya ng mga jet, pagbili niya ng mga mansion, pagbisita niya sa mga mamahaling resort, sa mga mamahaling diba? Na kung tutusin, hindi naman afford ng mga congressman, no? Kung tutusin kung sahod lang ang pagbabatayan, hindi kaya. Okay? Kaya pansinin niyo yung mga first time na naging kongresista, di ba? First time nila, pansinin niyo. Hindi po sila ganun ka-engrande yung buhay. Pero ito, itong malangyang to, may sariling jet, may private plane, may private helicopter, 'di ba?
may mga, grabe yung assets nito, mga kababayan. Pang Bill Gates. Di ba? Pakyaw na pakyaw ang mga proyekto eh. Pakyaw na pakyaw ang mga ghost project, mga kababayan. Kasi sila gumagawa ng budget nila eh, mga kababayan. Sila gumagawa ng magiging kickback nila. Sila eh. Di ba? Ang ating mahal na Pangulo, tandaan natin, taga-approve lang yan. Taga-pirma lang yan, mga kababayan. Ngayon, pag naipaliwanag nila, ay, nakalusot tayo kay Presidente. Okay, panalo. So ngayon, nung nabisto sila ng ating mahal na Pangulo, akala hindi sila minamatyagan. Akala walang intel ang ating mahal na Pangulo sa pinagkagagawa nila, nakatarantaduan. Ngayon nasukol sila dahil gusto na silang walisin, gusto ng Pangulo natin walisin na ang korupsyon at tanggalin na yung mga ganitong klase ng tampalasan at sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, wala nang kakampi ang Pangulo natin. Yung mga naniniwala na lang sa kanya na taong bayan ang kakampi ng ating mahal na Pangulo. Bakit po? Dahil yung mga ganitong sindikato ang kalaban ni Pangulong BBM ngayon. Tandaan nyo yan. Yung mga ganitong klase ng pagmumuka. Yung mga, tignan nyo pakita ko sa inyo. Yan yung mga ganyang klase ng pagmumuka na yan, mga kababayan. Yan po. Tandaan nyo yan yan po yung yan po yung mga wina-wipe out ni Pangulong PBBM ngayon. Yan yung mga tampalasan na buhaya sa Kongreso na nagpapayaman sa kaban ng bayan. Nagaling sa kaban ng bayan, mga kababayan. Okay? Raw vlog to, mga kababayan, para lang makita nyo na wala tayong binabasa rito. Hindi tayo scripted dahil hindi tayo binabayaran dito. Hindi tayo bayarang vlogger dito. Ginagawa natin tong content na to para ibigay yung suportan tunay, genuinely na tunay na suporta sa ating bansang Pilipinas kasama ang ating mahal na Pangulo. Dahil tayo ay pro-Philippines. Hindi kagaya nitong mga kupal na to, na ewan ko ba kung sino mga bumoto sa'yo, tangina. Kung sino yung mga bumoto sa'yo, malamang sa malamang, nagsisisi na. So, eto mga kababayan, patunay ito, nasunog na sunog, sarili niyang video ang gamit natin habang sinusunog natin sa sarili niyang mantika. Itong gago na to. Bakit po? Dahil po, ito ay patunay na patunay na kawalangyaan. Patunay po ito, mga kababayan, na itong si Saldico ay naguhugas kamay na. 'Di ba? Unang-una, wala siyang maipakitang ebidensya pero yung script niya nakita. Yung script niya nakikita, kitang-kita, rinig na rinig. 'Di ba? Punto per punto, pati editing swabe eh. Tandaan po natin, pag tayo nagsasabi ng totoo, hindi kailangan ng script. Kung gusto mo paniwalaan ka ng taong bayan, okay? Hindi yung para nakikipag-usap sa mga gabinete mo. Hindi yung para ka nakikipag-usap sa mga co-worker mo na meron ka pang script na nag-i-speech ka sa ibabaw ng stage. Hindi ganon. Tanda mo kung talagang totoo ang sinasabi mo, dyan pa lang, right on the spot, meron ka ng hawak na ebidensya. Dyan pa lang sa video mo na yan, halata ng isa ka ng propagandista. Dahil bakit po? Nasukol na siya, nasagasaan na siya, dahil wina-wipe out na yung sindikato nila sa Kongreso. Okay? So hanggang dito na lang muna. Part 1 pa lang din to. Antayin ko yung part 2 mo. Susunugin ulit kita. Aabangan ko yung part 2 mo. So hanggang dito na lang muna, mga kababayan. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa. Magantay pa kayo ng ating susunod na bibirahin sa pangalawang episode ng kanyang scripted video.